Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Ngayong gabi ay muli tayong magpapatuloy sa ating programa, ang Tinig ng Reformasyon, at ako po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga kapatiran na dating tumututok dito sa ating ilan. Ang mga kaibigan natin na laging sumusubaybay sa ating Bible study na ginagawa tuwing gabi, aking binabati kayo ng magandang gabi at luwalhatiin nawa ang Panginoon. Purihin ang Panginoon na tayo po ay pwedeng makapagpatuloy na muli sa ating pag-aaral, at ako'y umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalusugan. At welcome din po sa ating mga viewers sa Facebook dahil naka-live po tayo. Pasensya na kahapon dahil medyo naputol na yung video natin. Hindi natapos, naputol dahil sa lobat. So, sa ating pagpapatuloy po sa ating pag-aaral ngayong gabi ay tayo po ay manalangin at hilingin natin ang tulong ng Panginoon upang sa ganon ay maayos ang ating pang-unawa sa mga babasahin natin ng mga talata ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, sa gabing ito kami ay narito upang ipagpatuloy muli namin ang aming pag-aaral ng inyong mga salita. Gabayan niyo po nawa kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, at bigyan niyo kami ng makalangit na pangunawa nang sa ganun po ay maintindihan namin ang mensahe niyong ibibigay. At bigyan niyo po ako ng ibayong talino upang maihayag ko ang katotohanan, ang inyong mensahe sa mga tao na walang pagkakamali. At ilagay mo ang tamang mga salita sa aking mga bibig. At ganun din nawa na buksan ang puso ng lahat ng mga nakikinig ngayon upang kanilang maintindihan ng lubusan ang mensahe na ihahatid mo sa kanila. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa muli, magandang gabi sa inyong lahat mga minamahal na mga tagapakinig sa ating programa. Ngayong gabi ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral kaugnay sa hula pa rin ng 70 weeks sa Daniel chapter 9. Marami na tayong na pag-aralan ng katotohanan tungkol doon sa hula na yan, subalit meron pa tayong mga dapat na malaman na mahalaga din na bahagi na maintindihan natin na nakapaloob dito sa hula na ito. Ngayong gabi ay mayroong dalawang mahalagang bagay ang nais kong liwanagin kaugnay ng hula ng 70 weeks o 490 years na panahon na ibinigay para sa bansang Israel. Una ay kung alin ang tinutukoy na most holy place na dapat i-anoint sa loob ng 70 weeks period para sa mga Hudyo. At ikalawa ay kung ano ang naging pasya ng Diyos sa bansang Hudyo pagkatapos ng 490 years na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ano ba ang nagiging resulta sa palugit na binigay ng Panginoon sa kanila? Okay, subalit bago natin talakayan ng mga bagay na ito ay nais kong ipaalala sa inyo ang ilan sa mga katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas. Una ay nalaman natin na ang Diyos ay may ibinigay sa mga Hudyo na 70 weeks na ang katumbas nito ay 490 years. At ito ay nagsimula noong taong 457 BC nang lumabas ang utos ni King Artaxerxes hinggil sa pagtatayo ng Jerusalem. At natapos ang panahong ito noong 34 AD. Ikalawa, ay nalaman natin na ang siyudad ng Jerusalem ay nakumpletong naitayo sa loob ng 49 years mula 457 BC hanggang sa 408 BC
bilang katuparan ng hula ng Daniel 9 verse 25. Ikatlo ay nalaman natin na si Jesus ay binautismuhan noong taong 27 AD bilang katuparan ng hula ng Daniel 9 verse 26. Noong nabautismuhan si Jesus, God anointed him with the Holy Spirit as the Messiah to preach the gospel to the poor and deliverance to the captives. Ayon sa Acts chapter 13 verse 38, Luke chapter 3 verse 21 and 22, and Luke chapter 4 verse 18 and 19. Ikaapat ay nalaman natin na si Jesus ay namatay noong taong 31 AD, na siyang gitna ng 7 years from 27 AD to 34 AD. So tandaan natin yan, mula 27 hanggang 34, that is a period of 7 years na ayon doon sa hula is 1 week. Doon sa 70 weeks ay yung last na week na yon. At ito ay nangyari, yung kamatayan ni Jesus doon sa gitna ng 7 years, at ito ay pumatak sa taong 31 AD, panahon ng tagsibol o spring. At yan ay mga last week ng March hanggang sa first week ng April. Yun ang dahilan na every year yung sinasabi nila na Holy Week, na yun ang kamatayan ni Jesus Christ, ay sineselebrate yan bandang yon, mga last week ng March to first week ng April. Yan po mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili upang tubusin ang lahat ng tao, ayon sa Hebrews 7:26 and 27, Hebrews 10:1 to 10, at 1 Timothy 2 verse 5 and 6. Sa pagitan ng kanyang paghandog ng kanyang sarili ay pinatigil niya ang paghahandog ng hayop para sa kasalanan, dahil siya na nga ang naihandog para sa kasalanan. Ngunit hindi lamang ang baptism at anointing ni Jesus bilang Messiah at ang kanyang kamatayan upang pahintuin ang paghahandog ng hayop para sa kasalanan ang nakahula sa Daniel 9 verse 24 to 27, kundi pati ang kanyang inaugurasyon bilang saserdote sa sanktuaryo sa langit ay nakahula din. Ayan. Hindi natin natalakay ito kagabi, kaya ito po ang aking tatalakayin ngayon. Yung nakapaloob dito na hula tungkol doon sa kanyang ministeryo sa langit bilang mataas na saserdote. Basahin po natin ang Daniel 9 verse 24. Sabi dito, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring everlasting righteousness and to seal up division and prophecy and to anoint the most holy. So, yun pong last portion dito, yung sinasabi dito na within this 70 weeks period, isa na magaganap dito na mahalaga is the anointing of the most holy. Ayan. Anointing of the most holy, yun ang binanggit po doon. Itong last part na anointing the most holy, ito ang pag-aralan natin, dahil ito po ay may kaugnayan sa gawain ni Jesus sa langit bilang saserdote, at nangyari po ito doon sa within the 7 years na huli, last 7 years ng 490 years period na binigay sa Israel. Ayon po dito sa hula ng Daniel 9:24 na isa sa mga magaganap sa loob ng 70 prophetic weeks ay ang anointing of the most holy. Ang tanong, ano ang tinutukoy dito na most holy o kabanal-banalan sa Tagalog na dapat daw na ma-anoint during this period ng 70 weeks? May tatlong posibleng interpretasyon, at yun po ang ino-offer ng mga tao na nag-aaral dito. Unang interpretasyon, ang sabi nila na yung most holy dito sa Daniel chapter 24 na dapat ma-anoint ay walang iba kundi si Jesus Christ.
referring to His anointing as the Messiah. Yan. So yun po ang isa na interpretation, and the majority of Seventh-day Adventists, ito ang kanilang paniniwala, no? Although yung mga Seventh-day Adventists ngayon hindi yung maluma na Seventh-day Adventist. Yung Seventh-day Adventist nung una, yung mga pioneers tulad ni na Uriah Smith ay hindi man naniniwala na si Jesus ito. Pero marami na pong Seventh-day Adventist ngayon after nung 1956 to 1958 ay marami na po ang naniwala na yung most holy daw dito ay si Jesus Christ. Pero ang nagiging problema dito sa idea na ito is yung interpretation na ito ay walang suporta sa Bible. Dahil kung suriin natin ang buong Biblia, wala tayong makikita na kahit isang beses man lang na example na yung word, phrase na most holy, dalawang salita yun yung phrase na most holy ay ginamit para tukuyin ang isang persona. Wala po. Usually yan, ginagamit yung most holy to refer to things, but never refer to a person. Yan. So yun po ang pinaka-weakness ng kahinaan ng interpretation na ito. Totoo na ang salitang anointing ay ginagamit sa Bible para sa anointing ng mga bagay at ng tao, subalit yung salitang most holy mismo ay never na ginamit upang tukuyin ang isang tao, kundi ito ay tanging ginagamit patungkol sa bagay. Kaya't malayo na ang most holy dito na dapat ma-anoint ay tumutukoy kay Kristo. Pero ganun pa man ay maraming naniniwala na si Kristo daw ang tinutukoy na most holy dito. Okay, ikalawang interpretation, ang most holy na binabanggit daw sa Daniel 9 verse 24 na dapat ma-anoint within the period of 70 weeks ay tumutukoy sa second apartment of the heavenly sanctuary. Ito ay dahil ang second apartment of the sanctuary ay tinawag na most holy or most holy place sa Old Testament scriptures. Tulad halimbawa ng Exodus 26 verse 33 and 34, basahin po natin sa English. And thou shalt hang up the veil under the taches, that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony. And the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy. And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place. Ayan, so nakita ninyo na dito binabanggit yung two apartment ng sanctuary, divided in between ay may division na veil o kurtina. Ngayon, yung kurtina ito, sabi, it divide unto you between the holy place and the most holy. Okay, so yung second apartment, yon ang tinutukoy dito na most holy. And because of that, this reality, marami ang naniniwala at ininterpret nila ang Daniel chapter 9 verse 24 na yung most holy doon daw na binanggit must apply to the most holy place. Ayan ang kanilang interpretation. And because that is talking about the ministry of Christ, at ang binanggit doon sa Hebrews ay si Kristo ay hindi dito sa tabernakulo dito sa lupa siya naglilingkod, kundi doon sa heavenly sanctuary. Kaya't ang interpretation nila na most holy na nabanggit dito sa Daniel chapter 9 verse 24 na ma-anoint within that period of 70 weeks must refer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Ayan. At dahil dito, naniniwala sila na noong umakyat si Jesus sa langit,
noong 31 AD. Ang most holy place of the heavenly sanctuary ay inanoint ng Panginoon at inuluklok si Jesus bilang saserdote upang simulan ang kanyang ministeryo sa most holy place of the heavenly sanctuary. Ayan. So, dahil sa naniniwala sila na ito ang tamang interpretasyon ng Daniel 9 verse 24, sinasabi nila na mali daw ang aral na nagsasabi na si Jesus ay nagsimula sa kanyang ministeryo sa most holy place of the heavenly sanctuary noon lamang 1844. Yan. Sabi nila mali yun. Nung 31 AD, nagsimula na siya sa kanyang ministeryo sa most holy place. Yan. Kasi, ang hindi mo pwedeng i-apply yung Daniel 9:24 doon sa 1844. Napakalayo na yun. Remember na yung anointing the most holy na nabanggit doon sa Daniel 9:24 should be done within the frame time of the 70 weeks, and the 70 weeks ended in 34 AD. Therefore, the anointing of the most holy must be within or before 34 AD. Yan. And ang time, syempre, is 31 kasi doon siya nung namatay si Christ, 31 after on the third day siya ay na-resurrect, and after 40 days siya ay umakyat doon sa langit. At ayon sa Hebrews, nung umakyat siya sa langit, siya ay iniluklok bilang sacerdote after the order of the Melchizedek priesthood. Kaya't sabi nila, it must be na nagsimula si Christ sa kanyang ministeryo doon sa most holy place of the heavenly sanctuary noong siya ay umakyat noong 31 AD. Yan. Yan po ang ano nila. Yun ang isang basehan nila kung bakit sila naniwala na ganyan. Dito sa Daniel 9 verse 24. Kasi ang interpretation nga nila doon sa most holy is the most holy place. Ang isang objection sa interpretation na ito ay ganito po. There is no example in the Old Testament na ang second apartment lamang ang na-anoint, tapos hindi na-anoint yung other first apartment. Walang example ba na nangyari dito sa Old Testament doon sa tabernacle na pag titignan natin ng halimbawa na specific na ang inanoint lang ay yung most holy place. Walang ganon na halimbawa na yun lang ang inanoint to the exclusion of the other apartment of the heavenly sanctuary. Yan. When Moses did the anointing of the tabernacle, he anointed the whole tabernacle, both the first and the second apartment, at kasama na rin ang mga kagamitan sa loob. So, when there is no precedence doon sa sinasabi nila na yung na-anoint nung yung most holy place lang. Okay, ang ikalawang objection dito is that the book of Revelation chapter 1, John saw Jesus in the midst of the seven lampstands, which strongly suggests na nung umakyat siya sa langit ay doon muna siya nagserbisyo sa first apartment of the heavenly sanctuary. Hindi naman siya na nakita doon ni John doon sa sa most holy place. Doon man siya sa holy place na kasi yung symbolism na nagamit doon sa John chapter 1 ay nandun yung seven lampstand o seven golden stick, candlestick. Yan. So yan ang second na objection dito sa interpretation na ito. Okay. Dadako tayo dito sa ikatlo na interpretation. Ditong ikatlong interpretation, ito po yung masasabi ko na tama na interpretation. The most reasonable and most biblical interpretation among the three. Okay, so ang ikatlong interpretation,
ay nagsasabi na ang most holy place na binanggit sa Daniel 9 verse 24 na dapat na ma-anoint ay tumutukoy sa buong heavenly sanctuary sa langit, sa dahilan na sa Old Testament ang buong sanctuary kasama ang first and second apartment at ang mga vessels na nasa loob ay inanoint ni Moses, ay tinawag ito na most holy. Yung kabuuan mismo ang tinawag na most holy. So hindi lang yung doon, hindi lang yung specific na yung second apartment. So basahin po natin, no? Exodus 30 verse 26 to 29. And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony. Okay? So, yung tabernacle of the congregation, ito yung expression referring to the first apartment, which is otherwise called holy place. Tapos, the ark of the testimony, this is the referring to the second apartment. So, anong sabi doon? And thou shalt anoint the tabernacle, the first apartment, therewith, and the ark of the covenant, referring to the second apartment, and the table, and all the vessels, and the candlestick, and his vessels, and the altar of incense. Yung altar of incense, nandun pa rin sa second apartment. Yan. And the altar of burnt offering, with all his vessels, and the laver, and his foot. And thou shalt sanctify them, that they, that means the whole sanctuary and the vessels, may be most holy. Whatsoever touches them shall be holy. So nakita nyo. So, although tama naman na yung second apartment alone is also called most holy. But the whole structure itself is also, when it was dedicated or anointed, is also referred to as the most holy. Ayan. Dito tayo sa Leviticus 8 verse 10, sabi, and Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them. Etong tabernacle, this is now taken referring to the whole structure of the sanctuary, which is divided into two compartments, the first and second apartment. Yan. So yung whole structure na yon, yun ang inanoint ni Moses. At ang sabi doon is most holy. Yan. So kaya sa tatlong interpretation na nabanggit, ang most reasonable at biblically supported na interpretation ay ang ikatlo. Meaning, na ang expression na anointing of the most holy sa Daniel 9:24 ay tumutukoy sa dedication of the heavenly sanctuary in its entirety after Jesus ascended to heaven in 31 AD, and not just the second apartment. Yan. So, ang anointing ng sanctuary sa langit at si Jesus bilang high priest, by the way, pag sinabi kasi na anointing of the most holy, siyempre, pati yung magsiservisyo doon na priest, dapat i-anoint din yan. Kasi kung anointed yan na dedicated yung building, dedicated din dapat yung pari na doon, mag-sirbi doon. That's why noong ginawa yung tabernacle in the wilderness, bago ginamit, ay inanoint muna siya. It was, yung anointing was a dedication. That means it is dedicated. At saka, hindi lang yung tabernacle ang anoint, pati si Aaron, at saka yung mga anak niya na magsisilbi doon, maglilingkod doon, na-anoint din sila. So that means na when we read sa hula ng Daniel 9:24 about the anointing of the most holy, we understand that it is not only the structure of the most holy tabernacle in heaven ang na-anoint o na-dedicate, kundi pati si Jesus Christ na maglilingkod doon, he must have also been anointed. Yon. So, alam po nyo, yung anointing ng
sanctuary sa langit at si Jesus bilang high priest ay isa sa main events na naganap sa loob ng 70 prophetic weeks or 490 years. Ayan. Alam po ninyo mga kapatid, nang matapos na ma-anoint ni Moses ang sanctuary at matapos niyang ma-anoint na rin si Aaron na maglingkod sa nasabing sanctuaryo, yung hain na kanilang ginawa, nakasabay doon sa dedication, ay may bumaba na apoy galing sa langit at ito ay sinunog. Meaning to say na accepted, that is a confirmation of the dedication and dedication and the approval of God doon sa sanctuaryo na dedicate, and also the endorsement of God doon sa priesthood ni Aaron. Basahin po natin na ganun nga ang nangyari. Leviticus 9 verse 23 and 24. And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation and came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared unto all the people. And there came a fire out from before the Lord, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat, which when all the people saw, they shouted and fell on their faces. Binasa ko ito kasi makikita natin na may parallel dito sa sa anointing of the heavenly sanctuary. When the first earthly sanctuary that was made in the wilderness by Moses was anointed and it was dedicated, and the priesthood was also dedicated, they offer a burnt offering, and a fire came down from heaven and consumed. That is a signal that the dedication was approved by God, and the services of the priest was endorsed by God. Yan. So ano ang parallel niya ngayon? Kasi ganun ang nangyari doon sa first tabernacle or earthly tabernacle. Dito naman sa heavenly tabernacle, heavenly sanctuary, noong 31 AD, nung umakyat si Jesus Christ, 40 days after na siya ay na-resurrect, 10 days after na siya umakyat doon sa langit, ay dumating yung araw ng Pentecostes. At yung araw na yon, that was also the day na na-dedicate yung heavenly sanctuary doon sa langit. That was the very time, the very day when the sanctuary in heaven was also anointed or dedicated or inaugurated. And Christ was enthroned as the priest and king under the Melchizedek priesthood. And as a result, after that ceremony of enthronement and dedication of the heavenly sanctuary and the priesthood, the Holy Spirit was sent dito sa lupa. At Pentecost, bumaba ang banal na espiritu like cloven tongues of fire sa mga alagad. So yun, there was fire. Although dito, hindi naman literal na fire. Pero ginamit dito, obviously, to make a comparison between the two. So sa Acts chapter 2, verse 3 and 4, mababasa natin, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kailan ito nangyari? Just after the inauguration of the heavenly sanctuary, when Christ was enthroned as the priest after the order of Melchizedek. So ibig sabihin na hindi lamang ang baptism at anointing ni Jesus to preach the gospel, yung anointing ni Jesus dito sa lupa is anointing with the Holy Spirit as the Messiah. So hindi lamang yung baptism niya and his subsequent anointing with the Holy Spirit so that he could preach the gospel, ang nakahula doon sa Daniel 9:24 to 27,
kundi pati pa ang kanyang pagkaluklok bilang saserdote doon sa langit, sa sanctuaryo sa langit. At ang inaugurasyon ng sanctuaryo sa langit na kanyang pipinaglilingkuran ay kasama na rin na nakahula dito sa Daniel chapter 9 verse 24 and to 27. At ang lahat na ito ay naganap sa loob ng 7 years, within the last 7 years of the 70 weeks na ibinigay sa mga Hudyo. Yun. So anong lesson ang makukuha natin doon? Malinaw na ang 7 years sa hula ng Daniel 7 verse 24 to 27 ay hindi hula para sa 7 years na paghahari ng Antichrist before the second coming of Jesus. Mali po yun. Kundi ito ay hula para sa gawain ng tunay na Kristo tungkol sa kanyang baptism, sa kanyang anointing as the Messiah by the Holy Spirit, sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkaluklok bilang saserdote sa sanctuaryo sa langit. Yan po ang nakahula na magaganap dyan sa within that 7-year period na nakahula dito sa Daniel 9 verse 24. So hindi yun yung 7 years doon, hindi ito yung hula para sa Antichrist, para sa sinasabi nila na Great Tribulation. Kaya bumalik na naman tayo doon sa diniscuss natin 3 days ago. Nasabi nila na yun daw ang basehan ng secret rapture. Ay, mali po. Kaya alisin nyo na sa isip nyo yan, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, dadako tayo dito sa pangalawang punto. Yung pangalawang punto na nais kong i-discuss sa inyo ay kung ano ang naging pasya ng Diyos sa bansang Hudyo pagkatapos ng 490 years na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ano po ba ang naging reaksyon ng mga Hudyo kay Jesus nung siya ay dumating galing sa langit at nagkatawang tao upang tulungan niya sila, o tulungan niya sana yan sila, doon yan ang layunin, na magampanan ang hinihiling ng Diyos sa kanila na yun ang layunin, isa sa layunin kung bakit si Jesus ay dumating dito. Ano ang nagiging reaksyon nila doon kay Jesus? Basahin natin ang John chapter 1 verse 1 to 4 at saka 10 to 11. Nang pasimulay siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito, tumutukoy kay Jesus itong berbo. Ito rin namang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, pamagitan ni Jesus, at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Siya ay nasa sanglibutan. Sino yung siya? Sa verse 10. Si Kristo pa rin, yung verbo pa rin na binabanggit dito sa verse 1. Yung verbo ay nasa sanglibutan kasi nagkatawang tao ayon sa verse 14. At ang sanglibut ay ginawa sa pamamagitan niya. So babalik tayo dito sa verse 2 at saka 3 na sabing lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng verbo. Yan. Kaya itong verbo, siya yung dumating dito sa sanglibutan, ngunit ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Ayun. Siya, meaning ang verbo na lumalang sa lahat, naparito sa sariling kanya, sa verse 11, at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan. So, mas mabuti lang sana kung yung mga unbelievers doon sa sanglibutan ang sasabihin natin na hindi naniwala sa kanya, hindi tumanggap sa kanya. Ang mas madali natin maintindihan yon dahil sabihin natin paano yung kanilang isip matagal nang naging madilim. Hindi na sila nakakaintindi dahil hindi na sila nanampalataya. Ayan, pero ang masaklap dito, ang Hudyo mismo. Yung Hudyo na pinagkalooban niya ng liwanag.
tinulungan niya, ginabayan niya, pinagpala niya. Sila ang tumanggi sa kanya. Yan ang masaklap. So, more applicable sa kanila itong talatan dito na siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutay ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Okay, ito yung hindi nananampalataya. Dito sa verse 11, siya ay naparito sa sariling kanya. Itong sariling kanya, itong Jewish people. At siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan. He came unto his own people, and his own people did not receive him. Yan. Yan ang mabigat dyan. So, yun ang nagiging reaksyon nila doon kay Kristo nung siya dumating. Pero napakaganda sana yung layunin kung bakit siya dumating dito sa bansa. In special ang mga Hudyo. Talaga. Kaya siya dumating ay upang tulungan niya ang kanyang bayang Israel na magampanan nila ang hinihiling ng Diyos na dapat mangyari ayon sa hula ng Old Testament. Lalo na ang hula ng Daniel 9 verse 24 na nagsasabi, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Number 1, to finish transgression. Number 2, to make an end of sins or sin offering. Number 3, to make reconciliation for iniquity. Number 4, to bring in everlasting righteousness. And number 5, to seal up the vision and prophecy. And number 6, to anoint the most holy. Alam nyo, ang role ni Jesus Christ, kaya dumating siya within that period, bago mag-expire yung time. Bago mag-expire yung 490-year period na binigay sa Israel, ay upang tulungan niya sila na ma-realize itong nakahula na ito. Yung sabi doon, to finish transgression is to stop committing sin. Yung matapos na ba yung paglalabag, yung paglabag. At alam nyo, unang-una, si Kristo naman talaga ang nakaplano na gagawa dito para sa kanyang bayan So, ginawa ni Kristo unang-una siya sa kanyang sarili ay tinalo na niya ang kasalanan. Talagang pinigilan niya, kinalaban niya, hindi talaga nagkasala kahit minsan. At yon yung ginawa niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkasala. Yun ang pinopropose niya na kung tatanggapin sana ng bayan niyang Hudyo, siya, yun ang kanyang gagawin din sa kanila. Tutulungan din niya sila na sa kanilang buhay ay huminto sila sa pagkakasala. Pero hindi nga nila tinanggap. Kaya hindi mapapakinabangan ng mga Hudyo yan. Pero dito sa atin, sa mga tumanggap, ay sila ang makakaranas niyan. Sila ang tutulungan ng Panginoon na huminto sa pagkakasala. Number 2, to make an end of sins or sin offering. O yun, sa magitan ng kanyang kamatayan, ginawa niya yon. And then number 3, to make reconciliation for iniquity. Ito yung reconciliation na ito, unang-una, siya ang gumawa ng reconciliation, legal reconciliation between humanity and God sa pamamagitan ng kanyang katuwiran at kamatayan. Kaya doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 15 to 21, sinabi doon na God was in Christ reconciling the world unto himself. Ayan, paano na reconcile yun? Ang buong sanglibutan na i-reconcile through Jesus Christ. To wit, that God has given to us the ministry of reconciliation. So pagkatapos na yon, nung ginawa niya yung legal reconciliation sa tao at saka sa Diyos, ngayon pinopropose niya na tulungan niya ang bawat isa na individually na ma-reconcile sa Diyos. Yan yung proseso doon. Kaya sino ang first na beneficiary sana dito bago pumunta sa sanglibutan? Di siyempre yung mga Hudyo. Kasi sila na nga yung kanyang kababayan niya. Yun ang primary. Kaya nga nung nangaral siya, siya yung mga kababayan niya ang unang pinangaralan niya ng ebanghelyo.
bago pa pumunta yung pangangaral sa mga hentil, inuna muna ang Israel. Kasi sila na nga yung peculiar people. Pero ang masaklap nga dito, hindi nila tinanggap si Jesus Christ bilang kanilang tagapagligtas. Tingnan natin nung Mark chapter 1 verse 14 and 15, pagkatapos ngang madakip si Juan ay napasa Galilea si Jesus, na ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos at sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Yan. So, pero kanino ang sinisigawan niya, pinapangaralan niya? Unang-una yung mga Hudyo. Hindi pa nga siya lumalabas doon sa outside the border of Israel para mangaral doon sa mga hentil. Ang focus niya doon ay ang mga Israelites talaga ang unang pangaralan niya. And then, nung nagkaroon siya ng 70 disciples, sinugo niya sila na mangaral. Ang utos niya sa kanila is, do not go to the Gentiles, go to the lost sheep of Israel. Yan. So, Israel muna ang pangunahin. Pero siyempre, hindi ibig sabihin na itatakwil yung sanglibutan, yung mga Gentile world. Hindi. Unahin lang sila, pero pangalawa na ang mga Gentile world. So, yun. Naging productive ba yung naging successful ba yung pangangaral ni Kristo sa mga Hudyo? Hindi eh. After 3.5 years ng pangangaral ni Jesus sa mga Hudyo, ay hindi pa rin siya tinanggap bilang Misaya. So, as a nation, yung mga leadership, hindi siya tinanggap as a Misaya. Pero may mga small minority, tulad ng mga 12 disciples na yan, at saka yung ibang nanampalataya na mga Hudyo rin, a small portion of the population, usually itong mga yung mga hindi leaders, ang tumanggap sa kanya at nanampalataya. But the leadership of the nation as a whole, they rejected Jesus Christ as the Messiah. Kaya't ang sabi niya sa kanilang mga pangulo dito sa nung last year nang bago siya namatay. Yun ang assessment niya sa kanila, Matthew 23 verse 25 to 27. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga parisyo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na parisyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga parisyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Yan ang sinabi niya sa kanila. Ibig sabihin, inexhaust na ng Panginoon ang kanyang pangangaral sa kanila. Binigyan na sila ng mahabang panahon. Biro mo yan, 490 years. Hindi pa rin sila nagbabago. So finally, mga kapatid, alam nyo ba ang ginawa ni Jesus Christ? Iniyakan niya talaga sila. Sabi na, basahin natin sa verse 37 to 39, dito pa rin sa Matthew 23. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. Yon ang reaction nila. Dumating si Jesus Christ, siya yung last na messenger para sila ay akayin na manumbalik sa Panginoon. Kasi bago si Jesus dumating,
pinadala muna yung mga propeta na tumulong sa kanila. Pagkatapos kahuli-hulihan, pinadala si Jesus. Oh. Bago pa si Jesus, nauna si Juan Bautista. Anong ginawa nila kay Juan Bautista? Hindi pinaniwalaan. Si Jesus ngayon dumating, hindi rin pinaniwalaan. Yan po ang nangyari. Sinikap niya na talagang kupkupin ang mga Israelites bilang mga anak. Kagaya daw ng ginagawa ng isang inahing manok sa mga sisiw na kinukupkup sa kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw lumapit itong mga Hudyo. Kaya't ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Ayun, pinabayaan na sila. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So sila po mga kapatid ay pinakitaan ng dakilang pagmamahal. Subalit sa kabila noon, sila pa rin ang humuli at sila ang nagpapatay sa kanila, sa kanya, kay Jesus, ibig kong sabihin. Kaya mababasa natin dito nung kahuli-hulihan, ano ang ginawa nila? Meron sanang pagkakataon na lumaya si Jesus na hindi siya i-crucify, pero sila talaga ang nagpapatay. Sabi ng Matthew 27:17-25, nang sila'y mga katipon nga ay sinabi sa kanila ni Pilato, sino ang ibig ninyo sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Sapagkat natalastas niya na dahil sa kapanaghilian ay ibinigay siya nila sa kanya. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kanya ang kanyang asawa na nagsabi, huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya. Inudyukan ng mga pangulong saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapwat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? At sinabi nila, si Barabas. Ayan. Ayaw nila si Jesus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. Ayan, yan ang pinili nila. Yun na yung talagang desisyon nila na itakwil talaga si Jesus, tanggihan. At sinabi niya, bakit? Anong kasalanan ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nangagsisigawan na nangagsasabi, mapako siya sa krus. Hindi na nila ibigay yung tamang rason Basta yung galit ang nangibabaw sa kanila. Basta sigaw lang sila na mapako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkos pa nga lumala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao, kayo ang bahala niyan. At sumagot ang buong bayan at sinabi, mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Ayan ang kanilang tinanggap nila ang responsibility. So, yan, rineject po ng mga Hudyo si Jesus Christ. Yung tulong na dumating siya para itulong niya sa kanila, para manatili sana sila na bayan ng Diyos, ay hindi nila tinanggap. Yan, basahin natin. Alam nyo, si Jesus, nung nangangaral pa siya, hindi pa siya napako, ay nagbigay siya ng talinhaga dito sa mga parisyo para titignan niya kung ano ang magiging reaksyon nila. At basahin natin po sa Matthew 21 verse 33 to 45.
Narito ang isa pang talinghaga, may isang may-ari ng sambahayan na nagtanim ng ubasan. Binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaang ubas at nagtayo ng isang mataas na bahay bantayan. Pagkatapos, ipinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lupain. So itong talinghaga na ito'y patungkol sa mga Hudyo. Yung tinutukoy na dito na ipinaupan niya sa mga magsasaka, ito'y kumakatawan ang mga magsasaka dito sa mga Hudyo. Sila yung hinirang niya ng Diyos na sila yung magiging kanyang natatanging bayan. At ipinagkaloob sa kanila ang karapatan bilang anak ng Diyos. At karapatan sa kaligtasan, karapatan na kupkupin bilang anak ng Diyos, sa kanila yan ibinigay. Okay. Nang dumating na ang panahon ng pag-ani, sinugon niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang kanyang bahaging ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin. Hinagupit ang isa, pinatay ang iba, at ang isa ay binato. Muli siyang nagsugo ng mga alipin na higit na marami kaysa sa mga nauna. Gayon din ang ginawa sa kanila ng mga magsasaka. At sa huli, ang kanyang anak na lalaki ang kanyang sinugo sa kanila na nagsasabi, "Igalang nila ang aking anak." Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang kanyang anak, sinabi nila sa isa't isa, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mamanahin." Yan ang masamang isip ng mga Hudyo. Sinunggaban niya nila siya. Itinapon nila siya sa labas ng ubasan at pinatay. Ayan. Bakit kinuwento ni Jesus ito? Dahil nalaman niya kasi na itong mga parisyo talagang noon pa gusto na siyang patayin. Pero remember yung binasa natin kahapon na maraming beses na gusto nilang hulihin siya talaga at patayin. Pero hindi lang nila nagawa dahil hindi pa yun ang oras na dapat siyang mamatay. Ayan. So, dahil doon sa kanilang layunin, kaya kinuwento niya ito na itong anak na pinadala, itong mga magsasaka, gusto siyang patayin. Gusto ba niya na ma-realize nila yung kanilang na sila ay merong ganun na intensyon na talagang na gusto ni Kristo na malaman na alam niya yung layunin nitong mga Hudyo na gustong ipapatay siya. Yan. Tuloy natin. Sinabi nila sa kanya, walang awan yang hindi. Ano yung sunod? May tanong dito si Jesus sa kanila sinunggaban niya siya, itinapon nila siya sa labas ng ubasan at pinatay. Ang tanong ni Jesus sa kanila, sa pagbabalik nga ng Panginoon ng ubasan, ano ang kanyang gagawin sa mga magsasakang iyon? Ayan. Tapos tignan nyo ang kanilang sagot. Tama yung sagot sila ang nagkondina sa kanilang sarili. Sinabi nila sa kanya, walang awan yang pupuksahin ang lahat ng mga talampasang iyon, tampalasang iyon. Ang ubasan naman ay ipauupahan niya sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bahaging ani pagdating ng panahon. So sila na rin ang naghusga sa kanilang sarili. Yung sinabi nila ng mga Hudyo, yun ang gagamitin ng Panginoon, yun ang kanyang gagawin sa kanila. Yung sinuggest nila na desisyon na ang dapat sa kanila ay pupuksahin ang lahat ng mga tampalasang iyon. Number 1. At number 2, ang ubasan naman ay ipauupahan niya sa ibang magsasaka. Yan. At yun na nga ang naging desisyon ng langit sa kanila. Tuloy natin sa verse 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ito na ang sabi ni Jesus, kasi sila na ang nagbigay ng ng tamang judgment kung ano ang dapat gawin.
Nung narinig ni Jesus yung sinabi nila na yon, sabi niya sa kanila, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat sa paghahari dito. Ang sino mang bumagsak sa ibabaw ng batong ito ay magkakapira-piraso at ang sino mang mabagsakan nito ay madudurog. Nang marinig ng mga pinunong saserdote at ng mga parisyo ang talinghagang ito, naunawaan nila na sila ang tinutukoy niya. Ayun. Na sa bandang huli, naalaman din nila na yun pala ay patungkol sa kanila. Pero sila na ang unang nagbigay ng judgment kung ano ang dapat mangyari sa kanila. Ano ang dapat mangyari daw sa kanila batay doon sa sinabi ng mga Hudyo, dapat silang puksain, at ikalawa, dapat yung paupahan na ubasan ay ipaupa sa iba na magsasaka. Kaya yon ngayon ang sinunod ni Jesus Christ na pinaliwanag sa kanila. Ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagbubunga ng nararapat sa paghahari dito. Ibig sabihin na dahil po doon sa kanilang pag-reject kay Jesus Christ na Messiah at tagapagligtas at Panginoon, sila ay i-reject na rin ng Panginoon bilang kanyang bayan. At yung karapatan na pagiging bayan ay ililipat sa ibang magsasaka, ililipat sa ibang grupo ng mga tao. Yan. Ano namang grupo ang mga tao ang pinagbigyan? Yung karapatan na dating binigay sa mga Hudyo upang tumayo na natatanging bayan ng Diyos dito sa lupa, ilaw dito sa sanglibutan. Kanino inilipat po yun, yung karapatan na yun? Doon sa mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Kaya't dito sa mga Kristiyano, sumulat si Pedro sa 1 Peter 2 verse 9 and 10, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, ayun, holy nation, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, hindi kayo bayan ng Diyos, datapwat ngayoy bayan ng Diyos na hindi nagsisipagkamit ng awa noon, datapwat ngayoy nagsisipagkamit ng awa. Yun po ang magandang balita doon. So itinakwil ang mga Hudyo dahil sa kanilang hindi pagsampalataya kay Jesus. Dahil sa hindi nila pag-reject nila sa Kanya, ni-reject din sila ng Panginoon bilang Kanyang bayan. At yung karapatan ng pagiging bayan, inilipat dito sa mga sumampalataya. Na itong mga sumampalataya, dating hindi bayan ng Diyos, pero naging bayan na ng Diyos ngayon. Ayan. Kaya, naintindihan ni Pablo yung pagka-reject ng Panginoon sa Israel bilang bayan ng Diyos. Kaya nga, nung naintindihan ni Pablo, anong ginawa ni Pablo? Umalis siya doon sa bayan ng Israel. Lumipat siya, tumipon dito sa pulutong ng mga Kristiyano. At siya na ang nagiging apostol para sa mga Hentil. Sa Romans chapter 11, verse 17 to 24, ay inahilin tulad itong mga Hudyo na tinanggihan na ng Panginoon, na-reject na ng Panginoon bilang bayan. Inihalin tulad sila sa sanga na naputol. Sanga na naputol at napahiwalay na doon sa puno. Basahin natin. Romans 11 verse 17 to 24. Ngunit kung ang ilang mga sanga ay pinutol, ikaw na isang puno ng ulibong ligaw. Etong mga sanga na pinutol, ito yung mga Hudyo. Ito namang sabing puno ng ulibong ligaw, ay mga Hentil
na yun yung sinabi kanina, dating hindi kinilalang bayan ng Diyos, ay inihugpong sa kanila. So yung pinagputulan na sanga ng mga Hudyo, ang ipinalit doon ay yung mga Hentil. Kaya sabi, ikaw ay naging kabahagi ng ugat at ng katas ng punong ulibo. Ang punong ulibo dito si Kristo. Huwag kang magmalaki sa mga sanga. Kung magmamalaki ka sa kanila, tandaan mo ito. Hindi ikaw ang nagpupuno sa pangangailangan ng ugat. Ang ugat ang siyang nagpupuno sa pangangailangan mo. Kaya huwag kang magmataas, magmalaki. Sasabihin mo, ang mga sanga ay pinutol upang ako na hindi dating sanga ay maihugpong, maihugpong. Gayon nga iyon, dahil hindi sila sumasampalataya, inihiwalay sila ng Diyos. Yan. So, bakit po daw sila pinutol at inihiwalay? Dahil sa kanilang hindi pananampalataya. Tandaan ninyo ang verse 20 . Gayon nga iyon, dahil hindi sila sumampalataya, kaya't inihiwalay sila ng Diyos. Ngunit ikaw na Hentil ay nakatayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So naputol itong mga Hudyo na parang sanga na naputol dahil sa kanilang hindi pagsampalataya. Ito namang mga Hentil na parang ligaw na puno, sila ngayon ang naihugpong dito sa puno na kung saan doon naman naputol ang mga Hudyo. So sila ang pumalit sa lugar ng mga Hudyo. Nakita nyo yung illustration. So yung dating kinalalagyan yung ng Israel, sila yung original na sanga, pero naputol sila dahil sa hindi nila pananampalataya. Itong mga Hentil, dahil sa pananampalataya, ay naihugpong. Sila ang naikonnect sa puno. Yan. So, sabi dito, ikaw, Hentil, ay nakatayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang payo ngayon is, huwag kang magmataas. Sa halip ay matakot ka. Ito ay sapagkat maging ang mga likas ng sanga ay hindi pinaligtas ng Diyos, maaring hindi ka niya paliligtasin. Anong ibig sabihin nun? Tuloy nating basahin. Kaya nga narito ang kabutihan at kahigpitan ng Diyos. Ang kahigpitan niya ay sa kanila na nahulog. Kung ikaw ay magpatuloy sa kanyang kabutihan, ang kabutihan niya ay mapapasa iyo. So kung tayo nananampalataya daw ng mga Hentil, ay magpatuloy tayo doon sa kabutihan niya, ang kabutihan ng Diyos ay mapapasa atin. Kung hindi, kung tayo naman ay hindi magpatuloy doon sa kabutihan niya, ikaw din ay puputulin. Kung papaano na inihiwalay ng Diyos, tinanggalan ng Diyos ng karapatan ang mga Hudyo na matawag na mga anak ng Diyos dahil sa hindi nila pagsampalataya. Tayo ngayon, dahil sa pananampalataya, ay pinagkalooban ng karapatan na matawag na anak ng Diyos. Ayon sa John chapter 1 verse 12 and 13. Pero ito ngayon, huwag tayong magkumpiyansa. Kasi ang sabi niya, kung tayo'y magpatuloy, ay mapapasa atin ang kabutihan ng Diyos. Kung hindi, ikaw din ay puputulin din pala tayo. Gayon din sila. Sila naman na mga Hudyo na naputol na, kung hindi sila magpapatuloy na hindi pagsampalataya, halimbawa, naputol sila dahil sa hindi pagsampalataya, kung sakaling sila ay manumbalik, magsisi at manampalataya, anong gagawin ng Panginoon? Sabi dito, ihuhugpong sila ng Diyos sapagkat magagawa ng Diyos na sila ay ihugpong muli. Yun. Tatanggapin pa rin at ibalik sa kanila yung karapatan bilang anak ng Diyos.
Papaano naman tayo? Verse 24, ito ay sapagkat pinutol ka ng Diyos mula sa ulibong ligaw. Tayo yon. At laban sa kalikasan ay inihugpong sa mabuting puno ng olibo. Gaano pa kaya sa tunay na mga sanga na maihugpong sa kanilang sariling punong olibo? Yan po mga kapatid, ang lesson para sa atin. Hindi tayo ang original na sanga. Ang mga Hudyo ang original na sanga. Sila yung unang bansa na nanampalataya. Sila yung una na pinagkalooban ng karapatan bilang anak ng Diyos. Pero sila po ay tinanggalan ng karapatan dahil po sa kanilang hindi pagsampalataya. Tayo na mga hentil, pinagkalooban ng karapatan na dati naman tayong walang karapatan, binigyan ng karapatan dahil tayo nanampalataya. Pero sabi niya, kung tayo ay hindi rin maging maayos ang atong relasyon sa Panginoon, tayo po ay hindi magiging tapat kagaya sa kanila. Tayo magmalaki. Puputulin din daw po tayo. Kaya ibig sabihin, huwag kung meron pang naniniwala dyan sa tinatawag na once saved, always saved. Ito, malinaw ito mga kapatid, na paliwanag. There is no such thing as once saved, always saved. Pag ligtas ka ngayon, ay ligtas ka forever. Hindi po ganun. Ang sabi dito, ligtas ka ngayon, magpatuloy ka. Huwag kang magmatigas ng ulo, huwag kang magyabang. Dahil kung ikaw ay magmataas, puputulin ka rin. Kagaya ng pagputol niya sa Israel. Yan. So, tandaan po natin yan para ang tawag doon, huwag tayong magkampante. Sabi ng 2 Chronicles 15 verse 2, the Lord is with you while ye be with Him. And if ye seek Him, He will be found of you. But if you forsake Him, He will forsake you. Ang Diyos ay sumasa inyo kung kayo nasa Kanya. Kung hahanapin nyo siya, siya ay masusumpungan sa inyo. Ngunit kung inyo siyang iwanan, kayo po ay iiwanan din. Kaya yon po ang lesson sa atin mga kapatid. 2 John chapter 2 verse 9. Paano tayo manatili para hindi tayo mapahiwalay? Anong dapat natin gawin? Sa sino mang sumasalangsang at hindi nananatili sa aral ni Kristo, ay wala sa kanya ang Diyos. Siya na nananatili sa aral ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nasa kanya. Papaano ba yung pagyayabang? Ang sinyalis ng isang, sabi dito na magyayabang, magmataas. Ang sinyalis ng pagmamataas dito, yung yung pagsalangsang sa mga aral ni Kristo. Pag ikaw ay sumasalangsang sa aral ni Kristo, ibig sabihin ikaw ay humihiwalay sa Kanya, hindi ka nananatili sa Diyos. Paano tayo manatili sa Panginoon para hindi mapahiwalay? Sabi niya dito, siya na nananatili sa aral ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nasa Kanya. Ayan po mga kapatid. Kailangan na manatili tayo na tapat doon sa aral. Pag lumalabag tayo, lalabag-labag-labag, ay kahit pa bukang bibig natin na tayo'y born again mga kapatid. Tapos awit tayo ng awit doon ng ano ba yung awit? It was a grand day when I was born again. Awit tayo na awit na tayo po ay born again. Pero kung sa ating gawa ay tayo pala ay lumalabag sa mga aral ni Kristo, ang sabi dito, sino mang sumasalangsang ay hindi nananatili sa aral ni Kristo, ay wala sa Kanya ang Diyos. Iiwanan din tayo ng Panginoon kung tayo po ay patuloy sa pagsasalangsang. Tapos pinapangaralan tayo
Nasasabihin magsisi ka tulad ng sinabi ni Kristo sa mga Israelites. Pero dahil ayaw nilang magsisi, patuloy pa rin sila. Ano ang nangyari? Umiyak na lang si Kristo sa kanila. Wala na siyang magagawa, umiyak na lang. Pagkatapos sabi niya, pasensya na kayo, iiwanan ko na ang inyong templo, iiwanan ko na ang inyong bansa. Yan. Itatakwil ko na kayo, hindi nyo ako sisisihin kasi kayo ang unang nagtakwil sa akin. Yan ang sabi niya. Pero open pa naman siya ng reconciliation. Kasi sabi nga ni Pablo kanina, kung itong mga hindi sumasampalataya, just in case, individually na, hindi na as a nation, kasi as a nation they were rejected totally as a nation. Pero individually, yung mga Hudyo, kung sino man sa kanila po ang sumampalataya, ay ihuhugpong pa rin sila. Tatanggapin pa rin sila ng Panginoon. The same pa rin ang privilege natin sa kanila na mga hentil. Yan po ang tandaan natin. Kaya last na tekstong basahin ko, John 8:31, sinasabi nga ni Jesus sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya, kapag mananatili kayo sa aking aral, tutuong kayo ay aking mga alagad. Yan po, kaya pakiusap, pakisuyo po mga kapatid. Kung tayo po ay nagsasabing na talagang tayo nananampalataya, naniniwala tayo ay maliligtas sa pananampalataya at biyaya, totoo po yun, pero kailangan po na tayo ay maging masunurin, magpakumbaba, masunurin sa aral ni Kristo, sa mga doktrina niya, sa kanyang mga kautusan, dahil kung tayo po ay sumasalangsang, at kapag tayo sumasalangsang, siyempre, wawarningan niya tayo, pero kung tayo ay hindi magsisisi pa rin, araw-araw pa rin, parang pinapapasok natin sa isang tainga ang mensahe ng Panginoon, pinapalabas naman sa kabilang tainga, mangyayari yon nang iiyakan na lang tayo ni Kristo, tapos iiwanan. Wala na siyang magagawa sa atin kung ganun. Kaya po, magsisi na tayo ng totoo, magbagong buhay. Pag sinabing manampalataya, tutuhanin natin. Pag sinabi natin na tutong nagmamahal tayo sa Kanya, ay patunayan natin yan, yung pagmamahal. At sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yan, ang John 14 verse 15. So dito po ang mensahe ng Panginoon. Nawa po ay naging malinaw ang aking paghahayag sa inyo dito sa mensahe na nais iparating ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Huwag po kayong magalit sa akin, hindi po galing sa akin ang mensahe. Kasangkapan lamang po ako ng Panginoon, kaya siya po ang pakinggan ninyo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa aming pag-aaral ngayong gabi. Tulungan niyo po kami. Sana hindi kami magpantigas ng ulo namin. Sana po ay huwag naming tularan ang katigasan ng ulo ng mga Hudyo noong araw. At kami po ay mga hentil lamang, hindi kami dating sanga. Subalit salamat po na dahil binigyan niyo kami ng pananampalataya, at dahil sa pananampalataya kami po ay naibugpong sa inyo sa pagitan po ni Hesus Kristo. Kaya't ngayon po, tulungan niyo po kami na kami magpatuloy sa pananampalataya at sa pananatili sa pagsunod sa inyong mga aral, nanggang sa ganon ay hindi po kami maihihiwalay. At huwag niyo po sana kaming ihihiwalay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, dito po natatapos ang ating programa. Kung meron po kayong mga katanungan na hindi gusto nyong malinaw, ay huwag niyong kalimutan na magpadala ng inyong mga katanungan sa ating number sa radyo, 0936-342-9428. Ulitin ko, 0936-342-9428. Yan po ang ating numero. Pwede po ninyong ipadala ang inyong mga katanungan at sikapin po natin na sagutin ayon sa kalooban ng Diyos. Good night po sa inyong lahat at sumainyo ang pagpapala ng Diyos.